Eto na mga kabasketball, Kevin Kiambao pinapayuhan ni Kai Sotto patungkol nga dyan sa mga options or mga offers na natatanggap niya. At Japan P-League, paano nga ba nakatulong dito nga sa kanilang national team para nga mawakasan na yung 88 taon na pagtalo sa kanila ng China. At Justin Brownlee, kailangan pa bang maglaro sa ibang liga? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta dito nga sa naging laban ng Japan at China, kung saan nanalo nga sila diyan nga sa FIBA Asia Cup qualifiers, ay nawakasan na nila yung 88 taon, halos siyam na dekada mga kabasketball, na paggapi, no? Pagtalo sa kanila netong China. At nagwagi nga sila sa score na 76-73. At nung huling nanalo sila dito nga sa China, 1936 pa, doon sa Summer Olympic Games, diyan nga sa Berlin, Germany, kung saan hindi pa sila halos magaling, no? 35 lang yung score, tas yung isa 19. So ganun katindi itong pinagdaanan ng Japan mga kabasketball. At nanguna nga itong si Yuday Baba, no? 24 points, 60% yung kanyang field goal. Si Josh Hawkinson naman na kanilang naturalized player, double-double, 14 points, 13 rebounds. Nagpalit sila ng naturalized player, ha. Iba yung ginamit nila doon sa Guam, si Josh Harrelson. At si Yuki Kawamura na teammate ni Kai, 12 points. Si Yuki Togashi naman, 8 points. Number 26 na ngayon yung Japan, pang 19 sila nagtapos doon sa FIBA World Cup, 29 pa rin itong China. Ngayon mga kabasketball, ang Pilipinas, alam nyo ba, number 38. So hopefully, dahil nga kay Coach Tim Cone sa sistema niya at sa mga Gilas players, maiangat natin itong Philippine basketball. Ngayon, eto, bakit nakatulong itong Japan P-League na 8 taon pa lang? Kasi na-establish sila 2015 pa lang, no? At napaka-ambisyoso mga kabasketball. Alam nyo kung ano gusto? Gustong maging pangalawang largest basketball league sa buong mundo, kasunod ng NBA. Ganyang kataas itong pangarap ng kanilang commissioner na si Shinji Shimada. So yun mga kabasketball, paano ba nila ginagawa yan? 3 yung imports na pwede sa bawat team sa kanila. Sa Division 1, no? Marami silang division, 3 kung di ako nagkakamali. Ngayon mga kabasketball, 2 lang yung pwedeng pagsabayin dyan, pero pwede kang magsabay ng isang naturalized player or isang katulad ni Kai Sotto at ni Dwight Ramos na Asian import. So pwedeng 3 international player, tas 2 lang yung Japan P-League, Japan player ng Japan na national mga kabasketball. Nag-hire din sila ng mga foreign coaches, 'di ba? Mula sa Serbia, New Zealand, sa Montenegro, sa Amerika, sa Australia, sa France. Gusto nila kasi mag-improve, 'di ba? Kaya lahat ng pwede nilang impormasyon, yung karunungan na pwede nilang makuha, kinukuha nila. Lahat na pwedeng skills, 'di ba? Ganito itsura ng first 5 nila mga kabasketball. 'Di ba? John Mooney, Xavier Cook, isang negro, tas 2 'di ba? Local player ng Japan. Ganyan din dito sa Yokohama mga kabasketball. Ano ibig sabihin? Dahil nga sa ganyan, kahit sabihin mo na konti lang sa isang komponan yung mga Japanese na nakapaglalaro, lumalakas naman sila, nasasanay sila na ganyan yung kompetisyon, 'di ba? Merong mga 7-footer, mga 16 na haharang sa iyo. Ngayon, pagdating ng mga FIBA tournament, sanay ka na, 'di ba? Nakakalungkot, may mga tie-up pa sila sa NBL Australia, no? Nakakalungkot sa atin, kailangan pa natin paalisin si Justin Brownlee. Hindi natin mapaglaro dyan sa PBA dahil hindi ba consider na Pilipino na to kasi naturalized player na, diba? Kasi all Filipino itong magiging conference, no? Sinabi niya ni Coach Tim Cone na paglalaroin niya muna sa ibang bansa kasi hindi pwede. 2 lang yan mga kabasketball, di ko na palalalimin para hindi sumakit yung dibdib natin. It's either payagan na lang ng PBA na maglaro yung mga naturalized player diyan sa kanilang liga, no? Magkaroon ng bawat isa, may isang naturalized player, maganda pa yon para meron din tayong option, no? Katulad ng Japan. Puntahan naman natin etong naging pag-amin ni Kai Sotto diyan nga kay Kevin Kiambao, kasi tahimik daw talaga tong si Kevin Kiambao, pero nakapag-usap sila
patungkol nga dyan sa mga options, kasi kinuwento ni Kevin Kiambao na may mga options siya, may mga offers na dumarating. Alam naman natin yung iba na, no? Inamin niya na yung iba, 'di ba? Yung diyan sa UAE, 'di ba? Sa Japan B-League, may mga naririnig tayo, may mga sinasabi diyan sa NPL Australia, meron daw Summer League na, 'di ba? Hindi pa natin confirm, kaya lang ang maganda kasi diyan mga ka-basketball, si Kai Sotto bilang, 'di ba, nakapaglaro na siya sa, or naopera na siya sa NBA G-League Ignite, nakapaglaro na siya sa NBL Australia, nakapaglaro na siya sa Japan B-League, nakapag NBA pre-draft workout na siya, nakapag NBA minicamp na siya, nakapaglaro na siya sa Basketball Without Borders, nakapaglaro na siya sa Summer League. Yung mga experience niya yun mga ka-basketball, may share niya yon na ito, dito ako nagkamali, dapat pala kanan ako, 'di ba? Kumaliwa ako, napalayo tuloy ako, kaya ngayon naghahabol ako. Ngayon may share yung pagkauntog mo, 'di ba? Halimbawa ikaw nauntog ka, pagka i-share mo yon o nagbigay ka na ng advice doon sa anak mo or sa kung sino man, o pagkadadaan ka doon, yuyuko ka kasi mauuntog ka, magiging maganda yon para sa kanya. So yun yung punto dyan, magandang payo yan bilang isang kaibigan. Hanggang dyan mga ka-basketball, maraming salamat at God bless sa inyo lahat.